Lenny, may nasabi ba akong nakapagpasama ng loob mo? Wala, Dave. Bakit ka napaiyak? Kanina lang masaya tayo dito sa park. Nangangarap na balang araw magpapakasal na tayo. Bubuo ng sariling pamilya, ng masayang pamilyang kapiling ang ating magiging mga anak. Wala akong problema sa'yo. Mula nung maging tayo, naging mabuti kang boyfriend sa akin. Mabait, maalalahanin, mapagmahal, malambing. At faithful sa'yo. Wala na akong mahihiling pa sa'yo, Dave. Ngayon pa lang naniniwala na akong matutupad lahat ng mga pangarap natin. Na balang araw magkakaroon tayo ng masayang pamilya. Na hindi gaya ng pamilya namin. Bakit? Okay naman ang family niyo, di ba? Okay ba yun? Mabait ang papa mo, ang kuya mo. Mahal ka nila. Mahal nga nila ako, kaya importante sa kanila na masaya ako. Kaya hindi sila tututol sa relasyon natin. Yun nga ang sobrang ipinagpapasalamat ko. Pero ang mama ko... Mabait rin ang mama mo, Lenny. At masipag. Ikaw na rin ang nagsabing nag-abroad siya para makatulong sa papa mo. Para mabigyan ng maayos na buhay ang family niyo. Para mapagtapos niya sa pag-aaral, kayong magkakapatid. Kasi nga mababa lang ang sweldo ng papa ko bilang karaniwang empleyado. Malaki ang dapat mong ipagpasalamat sa mama mo. Nagtitiis siyang magpaalila sa ibang tao sa ibang bansa para sa pamilya niyo. Oo, nagpapasalamat ako masipag ang mama ko. Dahil sa pagtatrabaho niya sa ibang bansa nakapagtapos sa pag-aaral kami ng Kuya Mel ko. Ang hindi ko lang gusto, natiis niyang mapalayo siya sa aming pamilya niya ng mahabang panahon. Lenny. 6 na taon pa lang ako nang mag-abroad siya. Bata pa ako, napalayo na siya sa akin. Kaya lumaki ako hindi ko natikman ang magmahal at mahalin ng isang ina. Ang pagmamahal ng isang ina na sobrang pinananabikan at hinahanap-hanap ko. Na para sa akin hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Sabik na sabik ako, Dave. Uhaw na uhaw ako sa pagmamahal ng isang ina. Kaya nang makakita ako kanina ng isang ina na asikaso at mahal na mahal yung anak niya, nainggit ako eh. Nainggit ako sa isang anak na busog sa pagmamahal ng kanyang ina. Inggit ako. Papa, parang may hinahanap po kayo dyan sa newspaper. Oo, meron niya, Lenny. Ano pong hinahanap niyo riyan sa classified ads section? Nagbabaka sakali ako makakita ng trabaho na pwede kong maging sideline para... Para ano po, Pa? Para madagdagan ang kita ko. Papa? Baka sakaling kapag malaki-laki ng sweldo ko mapakiusapan ko ng mama mo na tumigil na sa pagiging housekeeper sa Hawaii at magbalik bayan na para makapiling na natin siya. Lenny, narinig ko yung sinabi ni Papa sa'yo. Naghanap siya ng sideline para mapauwi niya si Mama. Kaya nga naawa ako sa kanya, Kuya Mel. Matanda na si Papa. Mahina ang katawan niya. Kung meron man dapat magpursiging kumita na malaki, ako yun. Kaya lang, wala pa akong mapasukang trabaho na malaki-laking kita para mapakiusapan ko si Mama na umuwi na Hindi ko naman maintindihan si Mami. Pareho na tayong tapos sa pag-aaral at may trabaho na ako. Bakit ayaw pa niyang umuwi? Mama. O Lenny, napatawag ka. Busy po ba kayo? Hindi. Alam mo naman kapag ganitong oras, tapos na ang oras ng trabaho ko. At nagpapahinga na ako rito sa kwarto ko. Kaya nga po tinawagan ko kayo. Kumusta na kayo dyan?
Okay naman po kami, Mama. Pero mas magiging okay po kami ni na Papa at Kuya Mel kung makakasama ka na namin. Ayan ka na naman, Lenny. Mama, matagal ka na po nagtatrabaho riyan sa Hawaii. Hindi ba it's about time na magpahinga ka naman po? Nakasama kaming pamilya mo. Marami ang gustong makapagtrabaho ng ibang bansa. Nakakapanghinayang kung iiwan ko ang trabaho ko. Miss na miss ka na po namin ni na Papa at Kuya Mel, kaya please ma, umuwi na po kayo. Darating din ang araw na pagbibigyan ko ang pakiusap mo. Hindi niyo po ba namimiss kaming pamilya niyo? Sweetheart, sino yung kausap mo? Bunsong anak ko. Mama, sino yung lumapit sa inyo? Isang kaibigan. Bakit ang tawag po niya sa inyo? Palabiro kasi ang friend kong ito. Kaya lahat ng kaibigan niya, sweetheart kong tawagin niya. Mama. Saka na tayo mag-usap, Lenny. May importante pa yata kami pag-uusapan ng friend ko. Sige po, Mama. Tatawag na lang po uli ako sa inyo. Okay, bye. Bye. Buksan mo na ang laptop, Lenny. Gagamit ka po ba ng laptop pa? Hindi ako. Kayo ng kuya mo. Mel? Pa, may ginagawa po ako rito sa labas, pa. Pumasok ka muna at kontakin niyo mama niyo. Papa, araw-araw niyo na lang po kaming pinapakontak kay mama eh. Kung maaari nga lang, oras-oras ko kayong makipagkomunikasyon sa mama niyo para hindi siya malungkot sa ibang bansa Kayo naman Papa, kahit hindi niyo po ako utusan, araw-araw kaming may komunikasyon ni Mama. Kung hindi po ako siyang tumatawag sa akin. Ikaw lang kasi ang nag-iisang anak namin babae, kaya close siya sa'yo. Sa akin nga po niya na idadaing kapag may problema siya sa kanyang pinapasukan. Sige, kumusta mo na lang ako lagi sa mama mo, ha? Bakit? Hindi pa po kayong kumontak sa kanya. Makikibalita na lang ako sa kanya. Malulungkot lang kasi ako kapag ako mismo nakipagkomunikasyon sa mama niyo Papa, bakit po hindi niyo papauwiin si Mama? Tapos na naman kami mag-aral ni Kuya Mel. Oo nga po, Papa. Para makapagpahinga na po si Mama. At para makasama na natin siya. Kung ako ang inyong tatanungin, talagang gusto ko nang tumigil ng mama niyo sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Pero ano magagawa ko? Gusto ng mama niyo na magpatuloy sa pagtatrabaho sa abroad hanggang kaya niya. Bakit pumapahig po kayo sa gusto ni Mama? Hindi po ba kayo dapat ang masunod? Ayoko magkaroon kami ng argumento at sasama ang loob ng mama niyo. Kaya kahit tutol ako, sunod-sunuran ako sa gusto niya. Papa? Mahal ko ang inyong mama, Lenny. Kaya pinagbibigyan ko siya kung saan sa masaya. Mahal na mahal ko ang inyong mama. Ano po, Mama? Good news? Oo, Lenny. Kaya tinawagan kita na promote akong chef sa pinapasukan ko. Congratulations po, Ma. Bakit parang nalungkot ka? Kasi ganyang nataas po kayo ng posisyon lalong malabo na tumigil na kayo sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ayaw mo nun? Lalo ako makakatulong sa pamilya natin. Pero lalong hindi po namin kayo makakasama. Makakasama mo na ako, Lenny. Uuwi na po kayo, Ma? Hindi ko maaaring iwan ang trabaho ko. Paano po tayo magkakasama? Tapos ka na pag-aaral, kaya inirekomenda kitang pumalit sa dati kong trabaho na nabakante. Inirekomenda niyo ako maging housekeeper? Okay ba sa'yo yon, Lenny? Payag ka bang maging housekeeper para magkasama tayo rito sa Hawaii? Lenny, malulungkot ako pag napalayo ka. Sino bang hindi, Dave? 2 years ang kontrata mo sa ibang bansa. Mabilis lang naman ang paglipas ng mga araw Hindi ako sanay na malayo ka sa akin. Magtiis tayo. Ang inaalala ko baka mawili ka sa ibang bansa gaya ng mama mo. Hindi mangyayari yun, Dave. Sigurado ka?
Magtatrabaho lang ako sa Hawaii para makasama ang mama ko. Pero hindi ako maaaring magtagal doon. Sana nga ganun lang. Magtiwala ka sa akin. Dahil mas importante sa akin na matupad ang ating mga pangarap. Oh, happy? Oo, Wally. Maligayang maligaya ako dahil pumayag ang anak ko sa trabahong inalok ko sa kanya. Kaya, makakasama ko na siya rito sa Hawaii, gaya ng matagal ko nang gustong mangyari. Ay nako, akala ko pa naman. Happy ka dahil nagustuhan mo ang gift ko sa'yo. Lagi naman akong masaya kahit anong ibigay mo sa akin. Nagbibigay ka kasi ng gift sa akin kahit walang okasyon. Gusto ko kasing lagi kitang makitang happy. Dahil kapag masaya ka, masaya na rin ako. Mama? Ha? Ah? Ang anak mo? Nakita niyang naghalikan tayo. Magpapaliwanag ba ako sa kanya ng tungkol sa atin? Wag na. Ako nang bahala. Iwan mo muna kami, Wally. Okay. Diyan na muna kayo mag-ina. Lenny! Anak, hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo? Mahirap po ang trabaho ko bilang housekeeper, Mama. Pero mapagtitiisan ko po yun. Kahit malayo yun sa kursong tinapos ko. Lahat po ng hirap mapagtitiisan ko, makasama ko lang po kayo. Pero sa halip na makontento at maging masaya ako na magkasama tayo, sobrang sakit ng loob ang ibinigay niyo sa akin. Lenny... Mama! Mahal po kayo ni Papa. Mahal na mahal po niya kayo kahit mahabang panahon kayong magkalayo. Bakit niyo po nagawang lokohin si Papa? Bakit? Anak... Mama! Mahal ko po kayo kaya awang-awa ako sa inyo. Dahil buong akala ko, sobrang lungkot ang dinaranas niyo rito sa ibang bansa. Sobrang hirap ang tinitiis niyo. Pero kaya pala ayaw niyong umuwi sa Pilipinas. Kaya pala nakakatagal kayo mapalayo sa aming pamilya niyo. May ibang nagpapasaya sa inyo rito sa Hawaii. Lenny, hindi mo naiintindihan. Mama, malinaw po! Malinaw na may relasyon kayo ng Hawaiianong nakita kong kayakap at kahalikan niyo. Mabait si Wally. Maalalahanin. Sa lahat ng oras nakahanda siyang suportahan ako sa anumang problema at pangangailangan ko. At tao lamang ako, Lenny. Nalulungkot, nangungulila, nangangailangan ng suporta, ng pagdamay, ng pagmamahal. Hindi kayo magkukulang sa pagdamay at pagmamahal kung hindi kayo lumayo sa aming pamilya niyo, Ma! Huwag mo akong paglasan ng boses! Ina mo ako na dapat mong igalang! Kayo ang nagturo sa akin para mawala ng respeto sa inyo! Ito pa ba ang mapapala ko? Pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap at magsasakripisyo ko para sa inyong pamilya ko, ang lapas-tanganin mo ako! Hindi na kayo naawa kay Papa! Alam mo, matagal na ako may problema sa papa mo! Hindi dahilan nakakapusan ng kakayahan ni Papa na mabigyan tayo ng maayos na buhay para lukuhin niyo siya, Ma! Sabing wag mo akong pagtaasan ng boses! Sabing igalang mo ako! Wala kayong kwentang asawa, Ma! Wala kayong kwentang tao! Lenny, hindi ko gustong saktan ka, anak. Nabigla lang ako. Huwag niyo lang akong sampalin, Ma! Patayin niyo na ako para matapos na yung sobrang paghihirap ng loob ko! Patayin niyo na ako! Maiintindihan mo rin ako. Hindi ko maiintindihan kahit kailan ang panluloko niyo kay Papa! Sabi mo lang yan.
para sa'yo, Lenny. Ano yan? Bagong relo. Suhol? Nabanggit sa akin ng mama mo na birthday mo. Hindi ko kailangan yan. Wait, Lenny. Nagmamagandang loob lang ako sa'yo. Bakit ka nakipagrelasyon sa mama ko? Mahal ko siya. Hindi mo alam na may pamilya na siya? Alam ko. Kung alam mong may pamilya na yung mama ko, hindi ka dapat nakipagrelasyon sa kanya. Nung una, kinimkim ko ang naging damdamin ko para sa mama mo. Dahil nga may pamilya na siya. Kaya sinikap kong ibaling sa iba ang pagtingin ko sa kanya. Pero habang sinisikap kong limutin siya, lalo lang siyang napapalapit sa akin. Maraming babae, mga dalaga, mga walang sabit. Oo, alam ko yun. Kaya layuan mo na ang mama ko. Teka lang, inuutusan mo ba ako? Nakikiusap ako sa'yo. I'm so sorry, Lenny. Sorry? Sorry dahil mahal ko ang mama mo. Nagmamahalan kami. At hindi ko kayang mapalayo siya sa akin. Huwag mong sirain ang pamilya ko. Sorry. Pero kahit na magalit ka, at kahit awayin mo man ako, hinding-hindi ko lalayuan ang mama mo. Ano ba, Lenny? Halos araw-araw nag-aaway kayo ng mama mo. No, Dave. Kaya nga tinawagan kita eh. Habang nagtatagal, lalong lumalala yung away namin ni mama dito sa Hawaii. Huwag ka na kasi makipag-away sa mama mo dyan. Anong gagawin ko? Kapag nakikita ko si mama na nakikipaglambingan sa ibang lalaki, kumukulo yung dugo ko. Awang-awa ko kay papa. Naiintindihan kita. Kaya hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Kung ganyan ang sitwasyon nyo ng mama mo, hindi advisable na magpatuloy kayo magkasama. Kaya nga bala kong umuwi na lang sa Pinas. Paano yung kontratang napirmahan mo sa trabaho? Ang mama kong nagpursiging ipasok ako sa employer niya. Ay, baka magka-problema siya kapag umalis ka sa trabaho mo nang hindi pa natatapos yung kontrata. Lenny, talagang magkakaproblema ako kapag umalis ka sa trabaho mo nang hindi pa tapos ang iyong kontrata. Ako masisisi ng employer mo. Nakapagdesisyon na po ako, mama. Bago ko po kayo pinuntahan sa trabaho nyo, naipirisked ko na po ang flight ko pabalik ng Pilipinas. Pwede mo namang i-cancel yun, anak. Sayang ang kikitain mo rito sa Hawaii kumpara sa trabaho mo sa Pilipinas bilang social worker na hindi sulit ang sweldo mo sa dami ng trabaho mo. Mababa man po ang sweldo ko bilang social worker. Kontento at masaya ako sa trabaho kong yun dahil nakakatulong ako sa marami nating kababayan. Kesa kumita ako ng malaki dito sa Hawaii na hindi naman ako masaya at kontento. Anak, pag-aralan mo munang mabuti ang dapat mong gawin. Hindi na po magbabago ang desisyon ko, mama. Kumain na po tayo. At sayang yung mga in-order niyo sa restaurant na to. Paano ako makakakain? Ito na pala ang magiging huling lunch natin na magkasama. Pinagbigyan ko na po ang gusto niyo, ma. Kahit mabigat sa loob ko na iniwan ko ang trabaho ko sa Pilipinas para lang makasama kayo. Masakit din sa loob ko na umalis ng Pilipinas, Lenny. Na mapalayo sa inyong pamilya ko. Pero nagtiis ako ng pangungulila sa inyo sa matagal na panahon dahil umasa ako na isang araw mangyayari ang pinakaasam-asam ko. Na mapapawi rin ang sobrang pangungulila ko sa inyo. Na mayroon kahit isa sa inyong mga anak ko ang makakasama ko. Nagkasama nga tayo, pero sa maikling panahon lang. Tapos iiwan mo na ako. Hindi ko po gustong iwan kayo. Pero kailangan. Pakiusap, Lenny. Huwag mo akong iwan. Intindihin mo ang katayuan ko. Ang damdamin ko. Ang damdamin kong intindihin nyo, ma. Hindi mo ako iiwanan. May intindihan mo ako kung may pagmamahal ka sa akin bilang magulang mo. Mama, mahal kita, anak.
mahal na mahal kita. Pero hindi ko alam kung magagawa kong magpatuloy na mahalin ka bilang anak ko kapag iniwan mo ako. Lenny, huwag kang paaapekto sa mga kawawang pinagsisilbihan mo bilang social worker. Pinagtitingin tuloy tayong ibang mga narito sa tabing dagat. Sabi ko nga sa'yo, Dave, maraming may nakakaawang katayuan sa mga tinutulungan namin sa trabaho ko. Pero mas naaawa ko sa sarili ko. Ngayon ka pa ba iiyak? Ngayon ka pa ba magkakaproblema na nakabalik ka na sa Pilipinas? At nakabalik ka na sa dati mong trabaho? Ang mama ko. Huwag mo na siyang problemahin, Lenny. Marirealize din niya na mali na niloko niya ang papa mo. Hindi na siya tumatawag sa akin. At hindi rin niya sinasagot yung mga tawag ko sa kanya. Alam mo, baka masyado lang siyang abala sa kanyang trabaho. Alam kong sumama yung loob niya sa akin nung iwan ko siya sa Hawaii. Ramdam ko yun nung paalis na ako. Na mangiyak-iyak siyang nakatingin sa akin. Huwag kang mag-alala. Mawawala rin ang sama ng loob niya sa'yo. Nagsorry na ako sa kanya sa Facebook. Pero hindi na siya nag-reply. Tinanfriend niya pa ako. Lenny, ang tungkol sa atin naman ang pag-usapan natin pwede. Wala naman tayong problema. Para maging masaya naman tayo. Saka na natin pag-usapan yung tungkol sa atin. Ang papa ko, wala siyang kaalam-alam na niloloko siya ni Mama. Sobrang bait pa naman ng papa ko. Ano ba ang balak mo, Lenny? Ipapaalam mo ba sa papa mo na may karelasyon ng mama mo sa abroad? Mano po, Papa? Kaawaan ka ng Diyos, Lenny. Mabuti dumating ka na, anak. Kanina pa kita hinihintay eh. May problema po ba dito sa bahay? Wala. Ang mama mo, kumusta? Hindi pa po kami nagkakausap ni Mama eh. Nako, ilang araw na tayong walang balita sa kanya, ha? Tumatawag po ako sa kanya pero hindi siya sumasagot. Paulit-ulit mo pa rin subukan makontak ang mama mo, Lenny. Opo. Kung may problema siya at kailangan niya ng tulong, magbabakasyon muna ako sa trabaho ko para makalapit ako sa mga ahensyang maaaring makatulong sa mama mo. Ha? Papa, kahit matagal na kayong magkalayo ni Mama, concern pa rin kayo sa kanya. Siyempre anak, na mahalin ko ang mama mo. Isinumpa ko sa sarili kong mamahalin ko siya habang buhay. Kaya mula nung nagkalayo kami, hanggang ngayon hindi ako natukso sa ibang babae. At hindi ko maatim lokohin ang mama mo kailanman. Papa. Bakit napayak ka, anak? Wala po, Pa. Humahanga lang po ako sa uri ng pagmamahal niyo kay Mama. Sige na, tahan na. Basta, subukan mo ng kontakin uli ang mama mo, ha? At gaya ng dati kong ginagawa, pagmamasdan ko uli itong litrato ng mama mo nung ikasal kami. Para hindi ako masyado mangulila sa kanya. Siya, ha? Sige, anak, doon muna ako sa kwarto, ha? Sige. Kawawa ka naman, Papa. Kung malalaman mo lang ang panlulokong ginawa sa'yo ni Mama, ewan ko kung maati mo pang pagpasta ng picture niya. Ewan ko kung magawa mo pang patuloy na magmahal sa kanya.
Uy, Lenny, ano ka ba? Tuwing mapapag-usapan si Mama, nawawalan ka ng kibo. Nag-iisip ka na malalim, parang napapaiyak ka na, parang may mabigat kang problema. Hindi lang ako may problema, Kuya Mel. Si Papa, ang buo nating pamilya. Ha? Hindi kita maintindihan eh. Gulong-gulo na yung isip ko. Hindi ko na malaman yung gagawin ko. Kaya ipagtatapat ko na sa iyo yung lahat habang tayo lang yung narito sa bahay. Dahil karapatan mo ring malaman ng totoo. Totoo? Ano bang totoo? Ha? Hindi totoo na umalis ako sa trabaho ko sa Hawaii dahil nahirapan ako sa trabaho ko roon bilang housekeeper. Nagbalik ako ng Pilipinas dahil hindi ko masikmura ang ginagawa ni Mama kay Papa. Kuya, tinuloko ni Mama si Papa. Ha? May karelasyon siyang ibang lalaki sa Hawaii. Kuya, huwag mo isuntok sa dingding ang kamay mo. Baka masugatan ka. Hindi ko akalain, Lenny. Si Mama na mulat sa pool, minahal at ginalang ko. Pinagmalaki ko dahil buong akala ko maswerte tayo sa pagkakaroon ng isang ina na tulad niya. Makakapagtiis mapalayo sa atin na handang maghirap at magsakripisyo sa ibang bansa, mabigyan lang tayo ng magandang buhay at kinabukasan. Pero wala pala akong dapat ipagmalaki dahil nagkaroon ako ng isang ina na hindi karapat dapat mahalin, hindi karapat dapat igalang. Manluloko ng asawa! Kuya Mel, tama na. Hindi, Lenny. Kawawa naman si Papa. Kawawa siya. Kuya Mel, umiinom ka na naman. Kailangan, Lenny. Hindi ka naman dating umiinom. Hindi ako maglalasing, hindi ko makakalimutan yung problema ng pamilya natin. Baka lalo tayong magkaproblema kapag nagkasakit ka. Pag nagkasakit ako, wala akong dapat sisihin kundi si Mama. Kuya, hindi malulutas ng alak ang problema natin kay Mama. Ikaw na rin nagsabing hindi mo napakiusapan yung lalaking karelasyon ni Mama, di ba? Ayaw niya putulin yung ugnayan nila. Makasarili kasing lalaking yun eh. At pareho lang sila ni Mama. Walang importante sa kanila kundi kaligayahan nila. Makasakit na sila kung makakasakit ang damdamin ng iba. Pareho silang walang konsensya. Kaya nga lalo akong naaawa kay Papa eh. Paano, Lenny? Paano? Habang buhay na lang ba nating inilihim kay Papa na niloloko siya ni Mama? Ha? Hindi ko alam, Kuya. Hindi ko alam. Dave, hindi namin malaman ng kuya kung anong gagawin namin. Naiintindihan kita, Lenny. Naawa kami kay Papa, lalo na sa mga sandali na buong pagmamahal siyang nakatitig sa picture ni Mama. Awang-awa ako sa kanya. Lenny, walang kasalanan ng Papa mo sa naging pagkakamali sa kanya ng Mama mo. Kaya nga nakukonsensya rin ako. Eh bakit ka makukonsensya? Ako ang nakakaalam ng milagrong ginagawa ng Mama ko. Wala kang kinalaman sa pagkakamaling ginawa niya, okay? Pero dahil sa paglilihim ko kay Papa nang nalalaman ko, pakiramdam ko nakikipagsabuatan ako kay Mama sa panluloko niya kay Papa. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag kang makonsensya. Dahil hindi mo kasalanang na-discover mo ang ginagawang milagro ng iyong Mama. Si Mamang may kasalanan ng lahat ng to eh. Teka lang, huwag mo rin sisihin ang Mama mo. Unawain mo siya, Lenny. Paano ko siya uunawain? Ganito. Sa tagal ng paghihirap at lungkot niya sa ibang bansa dahil sa pagkakalayo sa inyong pamilya, masisisi ba natin siya na maghanap ng ibang makapagbibigay sa kanya ng kalinga at pagmamahal? Hindi ko sinisisi ang Mama ko, Dave. Mahal ko pa rin siya sa kabila ng lahat. Pareho kong mahal ang Mama at Papa ko. Mahal na mahal ko sila kaya ayokong magkahiwalay sila. Lenny. Ayokong masira ang pamilya ko, Dave. Ayoko.
Papa. Buti dumating na po pala kayo. Oh, lasing ka ba? Sorry po, Papa. Ay, akala ko kung bakit natumbang sila rito sa sala. Hindi ko po sinasadya na tabi ko dahil sa sama na loob ko kay Mama. Masama ang loob mo sa'yo, Mama, anak? Masama po, Papa. Bakit? Papa, awa po ko sa inyo, Pa. Bakit? Ba't sasama ang loob mo sa iyong mama? At bakit ka maaawa sa akin, anak? Hintayin po natin dumating si Lenny. Para siya na po magsabi sa inyo ng totoo. Hindi. Sagutin mo ang tanong ko. Papa, nilaloko po kayo ni Mama. Hindi. Kaya hindi po siya makauwi ng Pilipinas. Matagal na siya may karelasyong ibang lalaki sa Hawaii. Hindi. Hindi. Ang dibdib ko. Makarot. Papa! Hindi ako makahinga. Papa! Papa! Oh, bakit ka uuwi ng Pilipinas? Kailangan kong makiramay sa pagkamatay ng asawa ko, Wally. Malamang galit sa'yo ang mga anak mo. Ako nang bahala sa kanila. Sasamahan na kita. Wag na. Pero nag-aalala ako para sa'yo. Walang masamang mangyayari sa akin. Pagkalibing ng asawa ko, babalik agad ako rito sa Hawaii. Aasahan ko yan, okay? Oo, Wally. Wala na akong asawa. Kaya malaya na tayo. Papa! Papa! Lenny? Mel? Dumating pa kayo, Mama? May mukha pa kayong pumarito at magpakita sa amin? Hindi maaring hindi ako dumating para makiramay at makipaglibing sa papa niyo. Mama, biglaan pong pagkamatay ni Papa. May sakit pala siya sa puso. Inatake siya nang malaman niyang ginagawa niyang panlaloko sa kanya. Bakit ipinaalam mo sa kanya ang lahat? Sila hindi pa sisisihin niyo, Mama? Kami pa ng kapatid ko sisisihin niyo? Ngayong hindi mamamatay si Papa, hindi siya atakin sa puso, kundi dahil sa kagagawa niyo! Namatay po si Papa dahil hindi niya matanggap na ang asawa niyang pinakamamahal na pinananapikan niyang muling makapiling ay hindi na niya makakasama kailanman dahil may iba ng mahal. Hindi na kayo nahawa kay Papa. Hindi na kayo na konsensya. Wala naging kasalanan sa inyo si Papa pero niloko niyo siya. Pinagpalit niyo sa ibang lalaki. Anong klase kayo asawa, Mama? Anong klase kayo tao? Kung naging irresponsableng asawa si Papa, kung hindi siya naging tapat sa inyo, Ma, may katwiran kayong lokohin siya. Pero napakabait ni Papa at ang tanging naging malaking pagkakamali niya sa buhay ay ang mahalin kayo. Kahit anong sabihin niyo, hindi na maibabalik ang buhay ng papa niyo. Sana hindi na kayo nagpakita sa amin, Mama. Dahil wala na rin mga saysay ang pag-uwi niyo eh. Wala! Huwag niyo akong pagsalitaan ng ganyan. Wala na si Papa! Mama, hindi niyo kami masisisi ni Kuya. Anak ko lang kayo. Ano? Kasalanan niyo ang pagkamatay ni Papa. Malis na nga kayo! Huwag niyo akong ipagtabuyan. Hindi! Hindi na namin kailangan ng pakitang taon pakuha rin yung pakikiramay. Hindi namin kayo kailangan! Hindi namin kayo kailangan!
Masakit ba sa'yo ang pagkawala ng asawa mo? Ang malaking sama ng loob sa akin ng mga anak ko. Ang mabigat sa loob ko, Wally. Hanggang sa nailibing ang kanilang papa, hindi na ako kinupo ng magkapatid. Parang estranghero na ako kung ituring nila. Ang importante nakabalik ka na rito sa Hawaii. Hindi ko masisi ang mga anak ko. O Sasha, wag na natin silang pag-usapan. Tama sila. Kasalanan ko ang pagkamatay ng kanilang ama. Sa ilang araw na napalayo ka sa akin, namiss kita ng todo. Sana mapatawad nila ako. Kalimutan mo na ang mga anak mo, please. Wally. Nandito ako. Gagawin ko ang lahat para makalimutan mo na may pamilya ka pa. Wally. Wally. Oh, Lenny. Ano iniiyak mo? Higit 1 linggo na nailibing si Papa. Kuya, nabubuhay pa si Papa. Tayo umuwi ni Mama. Lalo na ngayon. Tama lang na huwag na siya umuwi pa. Dahil para sa akin, ulila na tayo sa mga magulang. Kuya, huwag nating tuluyang itakwil si Mama. Hindi. Huwag. Kinalimutan na niya may pamilya siya eh. Kaya kalimutan na rin natin meron pa tayong ina. Ewan ko, Kuya. Ang sakit. Sobrang sakit sa loob ko yung pagkamatay ni Papa dahil kay Mama. Pero kahit masama loob ko kay Mama, mahal ko pa rin siya.